JBC Top Stories presents Surrender to Love. Written by Jessica Larsen, revised and reformed by JBC. Chapter 5. Hindi magandang habit ang pagkagat sa kuko. Puna ni Rio sa dalagang hindi lang kagat ng kuko sa hinlalaki, kundi panay rin ang pag-uga ng mga tuhod. "Shut up! I'm stressed, okay?" she hissed. "I just want to get home." Ngumiti siya sa dalaga. "You're like a cat, especially when you're angry." "What's that supposed to mean?" Kulang na lang magkaroon ito ng pangil at para na itong malaking pusa sa paningin niya. Lalo siyang natawa sa naisip. "Besides, hindi ko naman kinakagat lahat ng kuko ko. Just my thumb," patuloy ni Pamela. "And I'm doing it without damaging my nails." Tumingin ito sa kuko ng hinlalaki at kumislot ng bahagya ang itaas na labi. "Much?" Tahimik itong humalukip-kip at tumingin sa labas ng bintana. A sulking cat, nakangiting isip ni Rio habang papasok na sila sa loob ng subdivision. Pagkahinto ng taxi sa harapan ng bahay nito, binuksan agad ni Pamela ang pinto at agad kumilos palabas. Maagap niyang hinawakan ang kamay ng dalaga. "Hey, what's the hurry?" Tumingin ito sa kamay niya at pumiglas. Dinampot ang katabing bag at nagmamadaling bumaba ng sasakyan. "Ha!" Sobrang pagkalitong sinundan niya ito ng tingin sa paglalakad paikot ng sasakyan. Malapit na ito sa gate ng bahay nang maisipan niyang hindi pa siya nakapagpapasalamat sa pagsama nito sa kanya ng araw na yun. Nagmamadali, binaba ang bintana ng sasakyan. "Wait, Pamela!" Nang tumigil ito sa paghakbang, binuksan niya ang pinto at lumabas. "I was thinking of dating you." Iniling niya ang ulo. "Of thanking you for being my date today." "It's nothing," nilingon siya ni Pamela at ngumiti. He paused. He didn't know how, but somehow, he could tell that it wasn't her genuine smile. Magsasalita sanang muli si Rio nang mapansin niyang may tinitingnan ang dalaga. Sinundan niya ang direksyon kung saan ito nakatingin at napangiti nang makita ang isang black and brown striped cat. Nakaupo ito sa tabi ng daan sa hindi kalayuan at walang kurap na nakikipagtitigan kay Pamela. "Pusa niyo?" "No, it's a stray." Sagot ng dalagang hindi siya nilingon. Patuloy itong nakipagtitigan sa pusa. "You do understand. You're challenging it, right?" Kapag ang pusa ay tinitigan ng walang kurap, ibig sabihin, kalmutan ang susunod nilang gagawin. "I know. Pero sa tuwing magpapakita ito, dahil lang hihingi lang ng pagkain." "And you're feeding it?" "Yes." Hinarap siya ni Pamela na nakakunot ang noo. "But that cat is an ungrateful one. She never thanked me. Not once." "But that's the reason it keeps coming back, because you keep feeding it." Walang sagot na umiwas lang ng tingin si Pamela. Rio smiled inwardly. He found it kind of sweet to know na sa kabila ng kasungitan na pinakita nito, pinapakain ni Pamela ang isang pusang gala na madalas baliwalain ng karamihan. Naupo siya para kunin ang pansin ng pusa. Pero saglit lang siya nitong nilingon at muling ibinalik ang pansin sa nakatayong dalaga. "We have lots of cats at home, and all of them used to be strays. But now, they laze around
like fat house cat. Natatawang sabi niya at lalapit sana sa pusa nang pigilan siya ni Pamela. Don't! Kakalmutin ka niyan. Walang kahit isang tao ang makagalaw niyan. Tumayo siya at tumingin ng tuwid sa mata ng dalaga. It's wild now, but I'll tame her. Makahulugang sabi niya at nakangiting muling tumalungko nang makita ang pamumula ni Pamela sa kabila ng pagiging morena. Ikaw ang bahala. Huwag mo lang sabihin hindi kita binalaan kapag nakalmot ka. Umalis ito at pumasok sa gate, samantalang ang pusa na sinubok niyang hulihin ay ilap na tumakbong palayo. I'll get that cat, sabi niya sa sariling nakatingin sa likod ng dalagang walang likod na pumasok sa loob ng bahay. On your way out again? Nilingon ni Rio ang ina at tumango. Mas bata itong tingnan kaysa sa edad na 55. Driving your friend taxi? Yes, ma'am. Son, why are you still doing this? 3 buwan na kayong break ni Casey. It's time for you to move on. I am moving on, ma'am. Napahawak sa noo ang ina niya. By driving around in a taxi? Earning a few $100 a day? Sumagi sa isipan niya ang nakasimangot na mukha ni Pamela habang nakakrus sa ibaba ng dibdib ang mga braso. Yes, ma'am. I get to meet interesting people. Don't worry. I'm sure I've already moved on. Tumingin ang ina niya sa kamay niya at ngumiti nang makitang hindi niya suot ang couple ring nila ni Casey. Hinubad niya yun nang pauwi siya, matapos ihatid si Pamela sa bahay nito almost a week ago. Pagkatapos ng araw na yun, ilang beses siyang muling dumaan sa bahay ng dalaga, pero sa hindi niya mapaliwanag na dahilan, hindi na niya ito muling nakita. Ayon kay Lindsay, nahalatang boto sa kanya dahil ibinigay pa nito ang numero ni Pamela na hindi pa niya ginagamit. Sinadya raw niyang iwasan ng ate nito, bagay na ayaw sabihin ni Lindsay kung bakit. Mabuti kung nakamove on ka na ngang talaga. But why aren't you helping off your father? Isn't that the reason you choose to be a lawyer? Yes, I want to help Dad. But, nilapitan niya ang ina. Yumuko at hinalikan ito sa pisngi. For now, I still have one more wildcat to catch. Don't we have enough? Sabi ng mami niya na iginala ang tingin sa paligid. 2 cats were cuddling near the door. Another one was on the way up in the stairs to the 2nd floor. And the 3 more were running around, meowing at the maid na kiming ngumiti nang magtama ang tingin nila. 3 pang pusa ang hindi pa magpapakita. If the males aren't neutered, siguradong pwede na tayong magtayo ng cat adoption center. Mom, I promise this will be the last, sabi niya at tinawag ang mga pusang masayang lumapit sa kanya. Iyan din ang promise mo nung 2 pa lang ang mga yan. Now look at them. Siyam na sila. Siyam. Sabay silang napatingin ng mami niya sa nakatatanda niyang kapatid. Pababa ito sa hagdan at may akay-akay na batang babae. Ang 3 taon niyang pamangkin. Tumakbo pababa ang bata at yumakap sa kanya. Good morning, Uncle. Bati nito sabay halik sa pisngi niya. Good morning, Rina. Tumayo siya karga ang bata. Nadamay sa isang traffic accident ang ama ni Rina. 2 nagbabangga ang kotse ang maagang bumawi sa buhay nito. Kaya naman tanging siya ang kinakgis ng ama ng bata. Tumingin ang mami niya sa nakakatandang kapatid. Cassandra,
Could you please help me convince your brother to stop collecting stray cat? Tumingin sa kanya si Cassandra at umiling. Inakbayan nito ang ina. Sorry ma'am, but it's no use. Binigay niya ang pamangkin sa ina nito at hinalikan ang mami niya. Sorry ma'am, I have to get going. Of all things, he could choose a hobby. Why must be adopting stray cats? Narinig pa niyang sabi ng ina kay Cassandra bago siya makalabas ng mansyon. Sumipol siyang tumungo sa garahe. Inilabas niya ang dark blue convertible car at nagmaneho patungo sa taxi rental na pag-aari ng isa sa mga kaibigan niya. Okay, yes, I promise. Hinundan pa ni Pamela ng mainhing tawa ang sinabi sa pinsang kausap sa cellphone. Pero kung may nakakakita lang noon sa itsura niya, siguradong aatras at matatakot dahil kung gaano katamis ang pagsasalita niya, ganoon naman kaasim ang mukha niya. Paano? Hindi kasi niya malaman kung paano sasabihin sa pinsan na wala siyang madadala sa night out na gusto nito. Umalis siya sa harap ng bintanang nakaharap sa kalye at naupo sa kama. It was Friday afternoon. Dumating na ang pinsan niya kahapon kasama ang fiancé nito at isa pang Frenchman na nagngangalang Leons. Great, okay, I'll see you tomorrow. Masiglang sabi ni Liberty at ibinaba na ang phone. Parang gustong sabunutan ni Pamela ang sarili. Nginat-ngat niya ang kuko. She had 1 week mula nang una siyang tawagan ni Liberty para maghanap ng temporary boyfriend na ipakikilala niya sa pinsan. But here she is, promising to bring a boyfriend who doesn't exist. Narinig niya ang sasakyan na pumarada sa harap ng bahay nila. Napatingin siya sa orasan at nagdidilim ang mukhang tumayo para sumilip sa bintana. Hindi siya nagkamali ng hinala. Naroon na naman ang lalaking dahilan kung bakit hindi siya makalabas-labas. Rio, this is all your fault. Sigaw ng isip niya at agad na kumubli sa gilid ng bintana nang tumingala ito na para bang narinig siya. Paglipas ng ilang segundo, muli siyang sumilip sa bintana at nakitang may dala na namang cat food si Rio. No doubt, para sa pusang gala ng subdivision nila. Balak daw ng binata na ampunin ito. Iyon ang report sa kanya ni Lindsay. Buong gabi siya nitong ginagawang tutor bilang kabayaran ng pagsasalita nito. Dito rin niya nakuha na bukod sa pusa, sadyang inabangan din pala siya ng binata. She's flattered that he wants to see her. But she also sees him as a hindrance to her ambitions. Kapag ito ang kasama niya, nakakalimutan niya ang image na maraming taon niyang pinagkakaingatan. Of course, hindi naman naroon si Rio sa labas ng bahay nila bawat oras ng nakaraang mga araw. Kaya nagawa niyang lumabas at mag-boyfriend hunt. Pero sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, napapaparanoid siya. Pakiramdam niya, palagi itong nasa paligid at nagbabantay sa kanya. Hindi niya mapagtutuunan ng pansin ang mga lalaking nakipag-flirt sa kanya. Nagbuntong hininga siya ng malalim. Inalis niya ang tingin sa binatang hinahabol ang pusang tumakbo paalis matapos kainin ang dala nito. Got you! Narinig niyang sigaw ni Rio. Muli siyang sumilip at napangiti nang makitang nakipag-wrestling ito sa pusang buong lakas na nanlaban sa pagkakadagan nito. Kausapin mo na kasi siya, narinig niyang sabi ng pumasok na kapatid. Do you know how to knock? Umatras si Lindsay at kinatok ang nakabukas na pinto. Ngumiti ito sa kanya at tumayo sa gitna ng bintana niya. I should keep in mind to always lock my door. Bulong niya
na hindi pinansin ni Lindsay. Oh, nahuli na ni Kuya ang pusa. Excited na sabi nito. Hinawin nito ng konti ang kurtina sabay tawag kay Rio. Mabilis siyang umupo para magtago. Nang tumingala ang binatang, hawak sa bisig ang pusa. You finally caught him, sabi ni Lindsay. It's a girl, sagot ni Rio. Sige, iuuwi ko na siya. Kumaway ang kapatid niya. Hindi nagtagal, narinig niya ang ugong na paalis nitong sasakyan. Tumayo siya na nakakaramdam ng panghihinayang na agad din niyang inalis sa dibdib. Hay, sana sa akin na lang siya nagkagusto, nangangarap na sabi ni Lindsay. Sa panggigigil ni Camela, binatukan niya ang kapatid. That hurts! Mangyak-ngiyak na angal nito. Kung nagsiselos ka, sana. Hindi ako nagsiselos. Marahas niyang sinara ang bintana. Dinuro niya ang noo ng kapatid. Ikaw ha, 15 ka pa lang, pero daig mo pa ako sa pagpapangarap ng lalaki. Hindi ako nangangarap ng lalaki. Nangangarap ako ng magka-boyfriend. Palibhasa, puro material na bagay ang nasa ulo mo. Kaya, wala kang alam tungkol sa romance. Sumusobra ka na. Inangat na naman ang kamay. Pero bago pa ito matamaan, nagtitili na itong tumakbo palabas ng kwarto niya. Nawala bigla ang galit niya, kaya tumungo na lang siya sa kama at naupo sa tabi ng bedside table. Hinila niya pabukas ang drawer. Inilabas mula roon ang singsing na dating pag-aari ni Casey. Hindi niya alam kung paanong ibabalik niya sa binata. Nahiga siya sa kama na nakalawit ang mga binti. Itinaas niya ang singsing na walang kahit na anong dekorasyon, maliban sa nakaukit na KXC. Na sino mang nakakakilala sa dalawa ay malalaman ang kahulugan. Inangat niya ang kaliwang kamay at ipinasok ang daliri sa singsing. Masikip pero naisuot niya. Romance. Napadighay na isip niya habang nakatingin sa kamay niyang may singsing. Bumangon siya at nagpatantong isip-isip na naman niya ang nakangiting mukha ni Rio. Masama ito. Masama. Kailangan ko ng hypnotherapy. Nagmamadali niyang dinampot ang cellphone at hinanap ang favorite playlist. Inuna niyang pinakinggan ang Material Girl ni Madonna. Paglapag niya pabalik ng cellphone, noon niya napansin na suot niya pa rin ang singsing. Hinugot niya ito. That's strange. Isip niya at muling sinusubukang tanggalin ang singsing. Again and again, hanggang sa manakit na ang daliri niya. Shit! It's stuck to my finger. Sigaw niya na gumulat kay Manang Celia na noon ay naghahanda ng hapunan sa kusina. Nabitawan tuloy nito ang hawak na casserole. Dali-dali namang tumakbo, pabalik si Lindsay para alamin ang nangyari sa kanya. To be continued in Chapter 6. Thanks for listening!